pakinggan natin. Ito yung una, kay Senator Ping Lacson. Dito, nabitin yung lahat. Sabi, Lacson, di tinapos ang tanong dahil sa bail. Mga nanunood natawa. Tingnan natin kung talagang natawa. Security clearance level, top secret being the highest, access sa documents saka information, restricted being the lowest. Meron ka ba security clearance na nag-grant o na-issue para sa'yo? Dito kasi sinishowcase ni ni Senator Ping Lacson yung galing niya sa pag-iimbestiga. So more on like dun sa details at saka yung mga process pagdating sa investigasyon, no? So pakinggan natin. Wala naman. Well, you know, I assume na mataas yung security clearance mo kasi ang hinahawakan mo, ino-audit mo, confidential information, confidential funds, di ba? Yes po, Your Honor. So I wonder why wala ka security clearance. Kasi paano ka mag-audit? Kasi pag may intelligence project, naka-vault yan eh. Lahat ng aliases, yun ang nakalabas. Pero yung tunay na identities corresponding to the aliases, naka-vault. Hindi ko maintindihan dito si Senator Ping Lacson kung ano yung point na gusto niyang puntahan. Kasi let's say, yes, okay, we can agree maybe dapat dun sa ibang mga sa mga investigador siguro, no? Security clear. Hindi kasi more on yan sa mga sa Ma'am Viola, shout out. I believe pertaining dun sa kunyari yung mga officials ng mga sundalo, I think ganun din sa police. And siguro sa mga agency, no, ng mga authority, kagaya ng NBI, may mga clearance. Kumaga may para sa posisyon mo to, ito lang yung classified sa ito, hindi mo abot to. Di ba, malamang kapapanood ng Netflix lang din ni Senator Lacson. Sa tingin ko kasi I'm not sure, like, kasi mataas na posisyon nito sa COA and they don't know. Di ba? I mean, kahit alam yan ni Senator Ping Lacson, yung posisyon niya dun sa COA doesn't require that. I don't believe na may mga kung wala talagang ganun dun sa department niya, kagaya niya, no, sa kumpanya namin. So yung pinaka-boss namin, I'm just stating an example. Let's say dun sa example natin, I am Batman, bossing, shoutout. Nandiyan ba si I am Batman? Let's say yung ano tawag doon? Yung pinaka-may-ari ng kumpanya. So syempre, access niya lahat. Yung dun sa board, yung vice chairman, 'di ba? Meron siyang access sa lahat. Siguro puwera lang dun sa pinaka mga siguro yung pinagsimula, pero meron din siya limited pa rin, pero access niya lahat pero limited. And then yung mga susunod na mga matataas yung posisyon din, meron silang particular security access lang na pwedeng i-grant, 'di ba? Kunyari yung parang yung terminology na this is above beyond your paycheck, 'di ba? Parang ganun lang din, 'di ba? Mamerites, shout out Switzerland. So kung wala sila mga security access level na ganun, you cannot blame them kung wala sila. Malamang doon sa kumpanya nyo meron. Kasi sa kumpanya namin napuntahan, wala namang ganun . Pero syempre may mga confidential din. Kanyari, especially like yung list of clients that we are working with. And then you are not able to access yung mga portfolios nung kabila. Di ba? Minsan nagpapalabas si Lacson na mas may alam siya kaysa sa witness. Pero baka naman may point siya. I'm not sure where he's going with this. Kasi yung mga security level ng access. And kung sinabing wala, kasi ang mapapahiya dito, it's not the witness. 'Di ba? Kung wala siya security, it's Lacson who's trying to enforce na there is
a particular terminology dapat sa COA. So, parang he's already insisting na there should be a system where yung mga COA na hindi investigator yung sabi niya, di ba? Ano na nga? Hindi po ako investigator. Ano po? Nakalimutan ko. Pero walang ganun eh. Kung walang mga ganun, doesn't make sense for you to insist na dapat that the COA should be having same. So, parang sila na yung gagawa ngayon so they are suggesting sa another department of government na you should be having that. Parang ganun. Di ba? Classified na, terminated na yung program, yung activity o yung project, intelligence project, pwede na ilabas yun. Kasi Not unless. Di ba? Not unless naging COA ka dati. Di ba? Not unless naging COA ka dati. Tingnan nga natin, tanong natin kay Secretary Bembang kung was there any chance that Senator Lacson was a COA member? Tingnan nga natin. Tanong natin si Secretary Bembangers, which is hindi pagising. Hey, Secretary Bembang! Bagal mo naman, Secretary Bembang. Sandali lang ha, chinecheck ko. Oy, Banat Boy, namiss kita. Ano atin? Iba to muna, aayusin Ang natin plastic agad. mo naman, ang late mo naman, tapos biglang, oy, Banat Boy! Gens ko, medyo sablay yung timpla kanina. Focus na tayo. Focus. Kailangan mo? We Oo. have a question here because actually, I'm not sure if you did manage to watch yung scene dun sa impeachment where Senator Ping Lacson insisting dun sa COA witness na dapat daw may what do you call that? Like there should be a particular security chuchu, which means that dapat yung security level access mo dapat mga 3, meaning you can access up yung ganto hanggang sa ganyan. No, I don't know if you get me where ang tanong ko, can you search the net kung naging si Senator Ping Lacson ba ay naging COA official? Sige, check ko lang dyan. Ang bagal mo Gets ko na. sumagot, ha? Sandali ha, inaayos ko lang para klaro. Wala namang record na naging COA official si Senator Ping Lacson. Career niya nasa PNP at Senado, hindi sa COA. Yung pag-usisa niya sa access level ng COA witness, mukhang galing sa oversight experience niya bilang senador, lalo na sa budget scrutiny at hindi Okay. dahil naging COA insider siya. Kung gusto mo, pwede kong tingnan kung anong eksaktong punto ang gustong idiin ni Lacson sa linya ng tamong na yun. Can you do that? Sige nga, gawin mo nga yun. Tingnan natin kung ano ba yung sa tingin mong pinupunto ni Senator Ping Lacson or saan niya nakuha yung gano'n na there should be a level of access. Kasi pati yung detail, alam niya eh. Yung detail na dapat daw, pagka terminated na yung particular project is dapat daw naka-vault yun. Pagka terminated na, pwede nang i-unvault kasi pwede nang i-release yung mga classified. Pwede nang i-declassify. Check mo ha. Sige, sandali lang. Eto, mukhang ang gusto niyang idiin base sa pattern ng mga pahayag niya, i-challenge ang competence at credibility ng testigo. Ipakita kung may personal knowledge pa talaga ito o umaasa lang sa second-hand info. Yung pagtutok sa access level at kung sino ang may control sa mga dokumento ay madalas na paraan para questionin ang tibay ng ebidensya. Sa ngayon, wala akong nakita na automatic policy na pag terminated ang project, naka-vault at declassified na agad. Kung gusto mo ng eksaktong paliwanag ng Wag na. eksena, Okay na kasi ang point ko lang is talagang meron bang ganun sa position sa wait nga, ulitin ko lang ha. Hindi ko alam if you will be able, pakinggan ko lang, wait ka lang dyan. Pakinggan ko tapos tanong ko ulit sa'yo. sige, tahimik lang ako dito, classified makikinig na, terminated na habang nire-reply mo sa isip mo. yung program, yung activity o yung project,
Yun ang nakalabas. Pero yung tunay na identities, Exposed na ba lahat sa komunismo? Boss B! Komunista na ba lahat? Nakarating na ba sa bundok lahat? Parang gano'n, no? Mamaya, panoorin na. Wala ka, Boss B. Saya nga dun sa Birahan PH kanini. Sige, check ko lang dyan. Mamaya ka lang dyan, tatawagin. Basta babanggitin ko yung Secretary Bembang saka ka sasagot. Gets, tahimik lang ako hanggang banggitin mo ulit. Sige. corresponding to the aliases, naka-bolt. Pag declassified na, terminated na yung program, yung activity o yung project, intelligence project, pwede na ilabas yun kasi declassified na yun. So kung wala kang security clearance, ayun, may level. Totoo ba? Ito, Secretary Bembang, ito yung tanong. So, totoo ba, sa COA, merong mga security clearance at saka may iba't ibang level? Kasi yung testigo, mataas yung posisyon niya sa COA. So, siya, hindi niya alam. Or wala siyang may sagot dun sa tanong ni Lacson. I believe, pagdating dun sa security clearance, is through dun sa experience ni Lacson sa pagiging sundalo or sa pagiging police, no? Dun siguro ako naniniwala ako kasi napapanood naman natin sa mga Netflix, no? May mga security clearance like pagka yung presidente namatay, ganto ganyan yung sa US, 'di ba? Kunyari sa US. And then bago ang may security clearance para kunin yung particular something na kung saan magsusumpa is yung pinakamataas na general kasi yung security clearance na mataas. So, my question is, bakit bakla si Alan Peter Cayetano? Sandali, i-double check ko lang. Joke lang. Joke lang. Hindi, ang tanong ko, ang tanong ko ngayon, sa tingin mo dun ba sa COA may ganun? May security clearance? Sa tingin ko, mas malapit iyon sa access control at authorization levels. Hindi necessarily formal security clearance gaya ng nasa military o intelligence. Madalas may role-based access lang ang mga ahensya. Pero hindi ko pa ma-verify kung may Correct. formal security clearance levels talaga sila. Kaya posible rin dala ni Lacson yung mindset niya mula sa military police background para subukan kung may sapat na personal at authorized access nga ang witness sa mga dokumento. Okay, kaya pala, no? So, most probably, baka magkaiba lang sila ng terminology. Most probably, security access. Tapos, ano yung sinabi mong term kanina? Ika nga yung role-based access Role-based o access. access Baka control. mga ganun, no? Role-based access. Like, kagaya na sinabi ko, tama talaga, matalino talaga ako, Brad. No? Sabi ko kasi kanina parang my comparison is together with dun sa sa parang your salary grade is not hindi access ng salary grade mo, no? So anyways, okay na Secretary Bembang, mamaya na lang ulit ha. Tawagin ka namin. Sige, nandito lang ako. Tahimik muna. Thank you, Secretary. Walang anuman. Ayun, lumayas na, walang yan. paano ma-access? Yung tulad na sinabi ni Senator Subiri, quarterly, nagpapadala sa Senate President, Speaker of the House, ng intelligence and confidence. Paano ginastos? Kasi may oversight powers kami, di ba? So, paano ka makakapag-audit properly kung hindi mo alam yung nature ng intelligence project or operation? Kaya kanina tinatanong ko, yung bang evidence of success Boss per Henry Tan, activity, ano ba, after surveillance report. And mind you cannot call it successful kung negative yung surveillance. Wala nakita pero gumastos ng pera yon. So would you consider that another topic? I'm not sure if Senator Ping Lacson is against dun sa witness. I'm pretty sure he wanted to point out something na which is would rather make the testimony of the witness
Para medyo mas ma-amplify. I think feeling ko mas it's going towards that rather than dun sa kinakalaban niya or pinapahina niya yung credibility ng witness. I think he wanted to go dun sa point na yun kasi si Wamil talaga, no, si Attorney Wamil ng COA talagang matalino no. Mamaya panoorin natin yung mga basta panoorin natin lahat nung karamihan ng mga tanong ng mga senator judges. So let's begin with Senator Ping Lacson kasi eto medyo nakakatawa to kasi sa dulo parang kala mo nag-walk out si Senator Ping Lacson eh. Success or evidence of success, maski negative, yung resulta ng intelligence information gathering, operation or activity, or yung after surveillance report. So kung walang result, negative, hindi successful? Hindi pwedeng i-clear? Nakalagay po kasi yung nature ng item is payment of reward. So dapat... No. Pagka kasi nag-acknowledgement receipt, no? Halimbawa, bumiyahe, meron ding informant yung informant, ginasusan, o bumila ng sigarilyo sa sari-sari store, nagkape, kasi kausap yung informant. Wala ka makikitang, thank you, Mr. President. pag ring ng bell, okay, thank you, Mr. President. Biglang nag-walk out no? Talaga to si Senator Ping, oh. Kindly wind up, Senator Lacson. Pati ako nabitin eh. Si Senator Chiso, gusto ko sana talaga to. Walang way. Ano ba naman, Senator Chis? Sayang naman. Kung just respond na lang. I cannot think of anyone else who would do a better job presiding, no? Para sa impeachment rather than Chis Escudero. Senator Chis, come on. Sayang. We'll wait for your answer. Ay, sorry po. Ito yung pwedeng ko ulit. Ulitin ko hindi lahat ng after surveillance report successful. Negative wala nakita, pero gumastos. Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Kasi negative, pero may gastos yun. How would you classify that? Evidence of success ba yun o hindi? These are practical questions kasi galing ako dyan kaya alam ko yung kalakaran. Opo. That calls for... Yun nga wala ka security clearance kasi. Kasi naka-bolt lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun. Nandun lahat yung mga tunay na pangalan ng mga aliases. Kumuha ka ng security clearance. Kumuha ka Pero yun, for you to insist na baka may ganun-ganun, kasi mataas na yung posisyon niya Access niya lahat ang tinatawag dito, nakalimutan ko yung term na ginamit So, it was not, hindi daw, hindi investigation yung ginamit. Hindi siya investigador, kundi wait nga. Ano ba sabi? Ako po ay nakarating na sa bar, Padilla na ikot. Wala po akong na-observe. Hindi po kayo exposed pero kayo po ang humahawak ng investigation. Evaluation. Yun yung term. Yun yung term, yung evaluation. So, yun yung So, siya yung nag-i-evaluate and I'm pretty sure like a regular paano ba yun? Kunyari, ang position mo is for you to evaluate yung confidential funds ng Vice President, pangalawa sa pinakamataas. So, ikaw nag-evaluate ka yung buong team mo, it means yung confidential fund, lahat ng mga dokumento doon, 'di ba? Is we can assume or I think lahat ng mga dokumento dun sa opisina nyo is accessible para dun sa grupo mo na kayo talaga yung grupo na nag-oobserba or nag-evaluation since kayo nag-evaluate. Di ba? So, accessible na pa sa inyo lahat yun. Di ba? Accessible na sa inyo lahat. Dun sa opisina nyo, right after that, you close it. Di ba? So, I'm not sure na ako din, medyo hindi ko sigurado. No? Kasi mataas na posisyon nito ni Attorney Wamil No? Kasi naka-bolt lahat. I don't believe na he needs security clearance
for yung mga naka-vault. Kasi access niya na yun, lahat. Pero ang pinupunto kasi rito ni Senator Ping Lacson, no, which is also a good point. And yung parang sabi niya, kasi 'di ba kino-contest ng iba, para lang din siguro mabasag yung contestation ng iba na parang if kagaya niyan, yung ginastos sa mga kunyari, anong tawag ba ron? Asset. 'Di ba may asset ka for something, for a particular project. O to, imbestiga mo yung ganyan. Ikaw bahala diyan. Ikaw ang asset ko, ikaw yung magsusuplong sa akin. And then, yung asset mo, meron ding kinausap, nakipagkwentuhan, kunyari, nagyosi, 'di ba? So may gastos din yun. Pero yun, kunyari, kung sa karinderya lang kumain, definitely, kasi asset, kumbaga, sila yung nasa ground eh. Di ba, Boss Warren Evangelista? Sila yung nasa ground. So, let's say, sa karinderya lang sila kakain, bibili ng yosi, which we all know for a fact, sa karinderya hindi nagbibigay ng receipt. Isn't it? Yung tindahan na bibila mo ng sigarilyo, hindi rin, di ba? Then, siguro yun yung gusto niyang point para mas ma-elaborate siguro ng witness, how do you classify that? Yun yung point ni Senator Ping Lacson. Sa side ng witness, ang trabaho lang na ginawa is mag-audit what's on hand. Ngayon, kung may additional na gagawin like to reveal sealed infos, may iba sigurong gagawa like senior auditors. I think he's a senior auditor. Boss B. Di ba? Ang ano lang, I'm not sure na kumbaga, yung ano ko nga sa kwartong yan, kumbaga kagaya niyan. Let's say, sa isang firm, architectural firm or design firm, meron kaming 5 project managers, no? Hawak niya hawak niya yan. Tapos, doon sa mga mesa-mesa namin, may mga drawers doon na which hindi namin sinishare. Of course, not because we don't want to share it, but iniingatan namin yung compilation ng mga lahat ng mga files doon sa particular na project na yun, mga gastusin, lahat, no? Yung buong team namin, kumbaga, doon sa particular na project na yun, access namin lahat. It's not like kunyari ako, since ako yung pinaka mababang rango doon, kunyari, draftsman lang ako. Pero, I need to access all those files. Kasi, yun yung magiging reference ko ng lahat. So, alam mo yun, access, I'm not sure. Pero, yung kabilang group na ibang project manager, they need, yung mga bataan doon, not unless yung isang project manager, he can access that maybe. Parang ganon. Pero, yung security clearance parang ibang level na rin kasi yon of no? Parang talaga medyo military para sa akin. Medyo military yung dating. Lahat yan, pagka-intelligence project, naka-bolt. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun. Nandun lahat yung mga tunay na pangalan ng mga aliases. Kumuha ka ng security clearance. Kasi siya rin nagulat siya eh. Hindi naman siya magugulat or hindi niya yan alam kung merong there's an existing system like that dun sa COA. 'Di ba? Masasagot niya, sir, wala po akong ano eh. Pero yun nga, posible rin kasi kagaya na sinabi ni baka there's another terminology. Magkaiba lang sila ng terminology na ginamit. Maybe. I'm not really sure. Pero baka ganun. No? So anyways, yun lang din yun. Balikan ko nga yung nakakatawa kasi parang pag time biglang umalis si Senator Ping. Nakalagay po kasi yung nature ng item is payment of reward. So dapat... No. Pagka kasi nag-acknowledgement receipt, no? Halimbawa, bumiyahe, meron ding informant yung informant, ginasusan, o bumili ng sigarilyo sa sari-sari store, nagkape, kasi kausap yung informant. Wala ka makikitang... Oh, thank you, Mr. President. Kindly wind up. Yun lang. Kaya ako pinlay ito because I like that.
Natawa ako dun eh. Lahat sila nagtawanan. Parang, hindi ko alam sino ba kasi yung pumindot. Kaya yun lang, Mr. President. Hindi ko alam kung sino yung pumindot yung bell na. Di ba yun yung kaaway ni Senator Raffy last time? Di ba? Oh, kita mo, agree sa akin si Boss White Tiger. Senator Lacson. Buti bumalik. Pati ako nabitin eh. Pati ako nabitin eh. You can just respond na lang. We'll wait for your answer.